Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Ang mga tulisan na iyon ay nagnanais palang pasukin ang malaking tindahan ng mga mamahaling kagamitan. Sinundan namin ang mga tulisan na iyon. At pinasok nga nila ang tindahan ng mga mamahaling kagamitan. Matagumpay nila iyon napasok at napagnakawan ng mga mamahaling kagamitan. Nung una hinayaan lang namin silang gawin ang kanilang mga ninanais tulad na pagnakawan ang tindahan ng mga mamahaling kagamitan. At dahil din sa nararamdaman naming gutom dahil sa mahabang paglalakbay namin patungo sa Kyushu. Naisip namin na kunin ang mga ninakaw ng mga tulisan na iyon para may maibenta kami o ipalit sa pwede namin makain. At ang iba ay maaari namin gamitin upang makasurvive kami sa paglalakbay patungo sa Kyushu. Dahil ilang mga kontinent pa ang aming dapat lagpasan. Kaya tinambangan namin ang mga tulisan matapos nilang lumabas sa tindahan ng mga mamahaling kagamitan. Nagkaroon ng labanan sa pagitan ng mga tulisan laban sa amin. At hindi namin alam si General Hyper ay napansin na pala kami nung una pa lang. Ngunit hinayaan niya lang kami na makipaglaban sa mga tulisan na iyon. Upang makita niya kung ano ang tunay namin kakayahan sa pakikipaglaban at kung anong lakas meron ang bawat isa sa amin. At sa hindi inaasahan na talo namin ang mga tulisan at ang mga mamahaling kagamitan tulad ng mga diamante ay aming nakuha sa mga tulisan. Dali-dali kaming naghanap ng pwede namin makainan at aming ibabayad ay ang iba sa mga kagamitan na aming nakuha sa mga tulisan. Pumasok kami sa isang malaking kainan sa South Cloud na bukas kahit gabi na. Ito ay isang malaking bahay aliwan, madaming mga tao na nagkakasiyahan. Kumakain at umiinom ng mga alak. At napagpasyahan namin lahat na manatili muna ng ilang sandali sa loob upang makakain. Subalit may iilang mga kalalakihan ang nambastos sa isa sa amin. Si Ellie ay binastos ng mga kalalakihan na iyon. At ang mga kalalakihan na iyon ay nagtataglay din ng mga spiritual na lakas lalo na ang isa sa mga kalalakihan na iyon ay nagtataglay ng napakalakas na spiritual. Sa hindi namin inaasahan kami ay napalaban sa loob ng napakalaking bahay aliwan. At ang mga iilang sa mga nandun ay mga natakot, at ang iba ay masayang pinapanood ang nagiging labanan namin. At dahil din sa pagkagutom at pagod dahil sa aming paglalakbay. Lalo na nakapagbigay dagdag pa ng pagod ng kami ay nakipaglaban sa mga tulisan na aming kinuwanan ng mga kagamitan. Kaya kami ay muntik na malagay sa alanganing sitwasyon. Ang isa sa mga kalalakihan na iyon ang hindi namin kayang talunin sa kanyang kilos kami ay para niya lang pinaglalaruan. Buti na lang si General Hyper ay biglang dumating at kami ay kanyang tinulungan. Nang mapansin ng kasama ng lalaki na iyon ang suot-suot ni General Hyper na baluti. Nalaman nila ito ay isang general na nagmula sa Westrington. At narinig namin na tinawag ng isang lalaki na Emperor Dado ang aming nakalaban. Sinabihan ng isa sa mga kasamahan o sundalo ng Emperor Dado na baka ang mga kasundaluhan ng South Cloud ay biglang dumating at sila ay malagay sa alanganing sitwasyon. At baka malaman na sila ang may gawa ng pagnanakaw sa dalawang tindahan sa lugar na iyon at pumaslang sa mga nagbabantay. Kaya nalaman namin na mga tulisan din pala ang mga kalalakihan na aming nakaharap sa loob ng bahay aliwan. Hindi namin napansin na mga tulisan iyon dahil sa kanilang mga kasuotan. At may sinabi pa ang isa sa mga kasamahan ng lalaki na iyon. Ngunit hindi na ito malinaw dahil sa mga sigawan ng mga nanonood sa amin. Ang narinig ko lamang baka hindi nila magawa ang ninanais nila sa South Cloud.
Nung oras na iyon nalaman din namin na magkaiba palang grupo ng mga tulisan ang aming nakalaban. Dahil din sa kanilang tinataglay na lakas at kahusayan sa pakikipaglaban. Nang matapos na ang naging labanan agad-agad na umalis ang mga kalalakihan na iyon na mga tulisan. At si General Hyper ay agad niya kaming nilabas sa napakalaking bahay aliwan. At sa aming binayaran na masisilungan kinausap kami ni General Hyper at sinabi niya nga sa amin na ang kaharian ng Westrington ay naghahanap ng mga kababaihan na cultivator. Upang magsilbi kay Emperor Daryl bilang kasambahay. Nang malaman namin na si Emperor Daryl ang aming pagsisilbihan agad namin napagpasyahan na sumang-ayon kay General Hyper. Dahil ang maging parte ng nasasakupan ng isang magiting at tinitingala ng lahat ay talagang hinahangad ng lahat. Lalo na kami. Dahil alam namin na si Emperor Daryl ay isang matinong pinuno at may pagpapahalaga sa kanyang mga nasasakupan. At sa mga oras na iyon, nagbago na kami ng pasya na hindi na kami tumuloy sa Kyushu upang makipagsapalaran. Bagkus sumama na lang kay General Hyper patungo dito. At sa oras na iyon kami ay muling naglakbay kasama na si General Hyper patungo dito. At nung oras na iyon dahil ako ang mas matanda sa lahat. Inatasan ako ni General Hyper na pamunuan ang aking mga kasama na maging kasambahay sa kaharian ni Emperor Daryl. Sabi ng pinuno ng mga kasambahay. Nang marinig ito ni Ambrose ito ay nagsalita at sinabi. Ganun pala ang nangyari kaya natagpuan kayo ni General Hyper. At bakit ganun na lang din ang nangyayari sa South Cloud Continent? Bakit ang mga tulisan ay may mga lakas ng loob upang gawan ng masama ang mga nasasakupan nito? Sa aking pagkakaalam. Ni minsan hindi naman humina ang South Cloud Continent para mawala ang takot ng mga tulisan sa mga kasundaluhan ng South Cloud para gumawa ng masama. Tama baka ang mga tulisan na iyon ay mga malalakas lang ang loob upang gumawa ng kalokohan sa South Cloud Continent. Hindi ko naman siguro dapat isipin ang mababaw na pangyayari sa South Cloud. Dahil kayang-kaya na ni Empress Queen Zilong solusyonan ang ganang mababaw na mga nangyayari sa kanyang nasasakupan. Sabi ni Ambrose. Ang hindi alam ni Ambrose ay may padating na malaking sakuna sa South Cloud Continent. Lalo na sa pamumuno ni Queen Zilong. Samantala, si Ambrose ay muling nagsalita at sinabi, Miss Beatrice, nais kong malaman kung bakit kayo umalis sa Great East Continent at nagpasya na lang tumungo sa Kyushu. At bakit din hindi nyo naisip na maging sundalo ng Holy Sect? Hindi mo yon napaliwanag sa iyong mga nasabi ngayon lang. Paumanhin kung bakit ako masyadong curious pagdating sa Great East Continent at sa mga mamamayan nito na tulad nyo. Alam nyo naman na ang Empress ng Holy Sect na namumuno sa Great East Continent ay aking kapatid. Sabi ni Ambrose, nang marinig ito ni Beatrice ang pinuno ng mga kasambahay sa kaharian ni Daryl. Ito ay tumingin sa kanyang mga kasamahan at nagpatuloy sa pagsisalita at sinabi, Sect Master Ambrose. Sa totoo lang kami ay mga naging kasundaluhan na ng Holy Sect. Kami ay naging parte ng Holy Sect. Sabi ni Beatrice. Nang marinig ito ni Ambrose ito ay labis na nagulat. At si Ambrose ay nagsalita at sinabi. Ano? Sabi na. Imposible na sa spiritual na inyong tinataglay ay hindi kayo maging parte ng Holy Sect. Sa anong dahilan bakit kayo umalis sa pagiging kasundaluhan ng Holy Sect at bakit nyo naisip na umalis sa kanila? Sabi ni Ambrose sa pagtataka. Nang marinig ito ni Beatrice. Ito ay nagsalita at sinabi. Paumanhin sa aking mga sasabihin Sect Master Ambrose alam ko na malapit kayo sa Holy Sect. Dahil ang Empress ng Holy Sect ay inyong kapatid na si Empress Era. May mga pangyayari sa loob ng Holy Sect na naging dahilan upang kami ay magpasya na lamang umalis sa kanila. Ang Holy Sect ay hindi na maganda ang katayuan sa mga nagdaan na araw hanggang ngayon Sect Master Ambrose. At dahil sa mga sakuna na nangyayari sa Great East Continent. Tulad na lamang ng kakulangan sa pagkukunan ng pondo para mabigyan ng sapat na suporta ang mga mamamayan nito. Nagkukulang na sa inbak na mga pagkain ang Great East Continent. At dahil sa wala ng sapat na makakain ang mga mamamayan nito. Ang iba ay nagkakasakit na at wala din sapat na naka-inbak na mga elixir at mga gamot para sa mga mamamayan ng Great East Continent. At dahil doon ang mga mamamayan nito ay nagkakagulo na dahil sa krisis na nararanasan ng Great East Continent. At dahil doon ang Empress ay masyado nang nakakaramdam ng stress at pagkapagod kakaisip sa kanyang mga nasasakupan. Ang Empress ay nagbago nagpag-uugali.
Lagi na itong masungit at laging galit na kahit isang pagkakamali lang ng kanyang kasundaluhan ay kanya na agad pinapaslang. Nung una ay nauunawaan pa namin ang Empress. Subalit habang tumatagal mas lumalala pa ito lalo na nang maglabas ito ng isang utos sa aming mga kasundaluhan niya. Napagpapazlangin na ang mga matatanda at may mga sakit sa Great East Continent. Para kahit papaano ay hindi na ito isipin pa ng Imperyo. Iyon ang naging solusyon ng Empress sa krisis na kinahaharap ng Great East Continent Sect Master Ambrose. Nang dahil doon kaya may iilang mga kasundaluhan ng Holy Sect, kabilang na kami doon na umalis na sa pagiging kasundaluhan ng Holy Sect. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!